Paano ka nananatiling kalmado sa gitna ng bagyo? Paano ka nananatiling kumpiyansa kapag parang wala ka ng kontrol sa mga nangyayari? Nakatira tayo sa mundong walang tigil sa pagbabago, puno ng kawalan ng katiyakan, panganib, at mga hindi inaasahan. Araw-araw ay isang pagsubok sa ating pag-iisip. At sa gitna ng kaguluhan, hindi ang pinakamalakas, pinakamayaman, o kahit ang pinakamatalino ang tunay na nananatiling matatag. Ito ay ang taong nananatiling kalmado, ang taong hindi padalos-dalos at hindi tinatangay ng damdamin. Sabi ni Epictetus, hindi natin mapipili ang mga panlabas na pangyayari, pero palagi nating mapipili kung paano tayo tutugon sa mga ito. Ang tugon mo, hindi ang sitwasyon mo, ang magtatakda kung saan ka dadalhin ng buhay. Ang tamang pag-iisip ay hindi lang kung paano ka mag-isip. Ito rin ay kung paano ka mamuhay. Ito ang lakas na ipinapakita mo kapag tila gumuho na ang lahat. Hindi ipinapangako ng Stoicism na magiging madali ang buhay, pero itinuturo nito kung paano mamuhay nang hindi natitinag ang iyong panloob na kapayapaan. Dahil kung hindi ka tunay na masaya, hindi mo pa talaga nakakamit ang tagumpay. At kung nais mo ng tagumpay na pangmatagalan, kailangan mong simulan sa tamang pag-iisip. Ngayon, yan ang pag-uusapan natin. 1. Hindi mo kontrolado ang mundo. Sarili mo ang may hawak. Ginugugol natin ang malaking bahagi ng ating buhay sa pagtatangkang baguhin ang mundo. Nagrereklamo tayo tungkol sa panahon, nadidismaya sa ibang tao, at nalilito kapag hindi umaayon sa plano ang mga bagay. Pero itinuturo ng Stoicism ang isang payak ngunit makapangyarihang katotohanan. May mga bagay na lampas sa ating kontrol, at ang tanging tunay na pag-aari natin ay ang ating isipan at ang paraan ng ating pagtugon. Si Epictetus, isang dating alipin na naging pilosopo, ay minsang sumulat, "Gamitin mo ng husto ang anumang nasa kapangyarihan mo at tanggapin ang iba kung paano ito mangyari." Hindi ito panawagan para sumuko. Sa kabaligtaran, ito ay isang uri ng paglaya. Kapag tumigil ka sa pagsubok kontrolin ang mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin, tulad ng ugali ng ibang tao, tsismis, o ang pag-ikot ng mundo, magsisimula kang mabawi ang enerhiya para kontrolin ang tanging bagay na kaya mong pamahalaan, ang sarili mo. Malinaw ang guhit na itinatakda ng Stoicism sa dalawang bagay. Kung ano ang nasa ilalim ng iyong kontrol, mga iniisip, saloobin, asal at reaksyon, at kung ano ang wala sa iyong kontrol, ang opinyon ng iba, ang lagay ng panahon, pagbabago sa ekonomiya, maging ang pagkakasakit ng sarili mong katawan. Ang karunungan ay nasa pagkilala sa kaibahan ng dalawa at ang pagtuon ng buong atensyon sa una. Ang lahat ng iba pa ay tinatanggap na bahagi ng agos ng buhay. Sa panahong lahat ay sumisigaw para mapansin. Pinili ni Ryan Holiday ang kabaligtaran na landas: katahimikan, disiplina, at konsistensya. Bilang best-selling author ng The Obstacle is the Way at Stillness is the Key, hindi lang isinusulat ni Holiday ang pilosopiya ng Stoicism. Isinasabuhay niya ito araw-araw. Iniwan niya ang ingay ng lungsod.
naninirahan sa isang maliit na bukirin sa Texas. Gumigising ng maaga, nagbabasa, sumusulat sa katahimikan, at hindi sumasawsaw sa social media. Para kay Ryan, ang katahimikan ay hindi pagtakas. Isa itong sinadyang pagpili upang linangin ang kalinawan at sinadyang pagkilos. Sa mundong pinatatakbo ng padalos-dalos na reaksyon, pinaaalala ni Holiday na ang katahimikan ay hindi kawalan ng kilos. Ito ang susi sa malinaw na pag-iisip. Hindi mo kayang pigilan ang ingay sa labas, pero may kapangyarihan kang huwag hayaang sirain nito ang iyong panloob na mundo. Araw-araw, may sarili kang mga hamon, kawalan ng trabaho, pagkabigo sa pag-ibig, pamimintas, o ang pakiramdam na nawawala ka sa direksyon. Pero ang tunay na tanong ay hindi, bakit nangyayari ito sa akin? Kundi, paano ako tutugon dito? Huwag mong sayangin ang enerhiya sa pagbabago ng mga bagay na hindi mo naman kayang baguhin. Maaaring bumuhos ang ulan, kamuhian ka ng tao, o mauwi sa kabiguan ng mga inaasahan. Pero ang tugon mo, ang tunay mong sandata. Ang isang kalmadong isipan sa gitna ng bagyo ay pinakamataas na anyo ng panloob na lakas. Walang drama, walang ingay. Ikaw lang at ang desisyong gagawin mo. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tamang pag-iisip. Ito ang baluting isinasuot mo tuwing umaga. Ito ang kumpas mo kapag ang mundo ay tila nawawala sa direksyon. Ang ganitong pag-iisip ay hindi nagmumula sa isang weekend seminar. Hinuhubog ito sa bawat iniisip, bawat munting reaksyon, araw-araw, sa katahimikan. Ngunit kung ang rason ay ang sandata sa pagharap sa mundo, ang emosyon naman ang madalas na nagpapaligaw sa atin. Hindi tayo tinuturuan ng stoicism na supili ng damdamin. Tinuturuan tayo nitong gawin ang mas mahirap, ang ilagay ang emosyon sa ilalim ng patnubay ng katuwiran. Kaya, paano ka mananatiling kalmado kapag sumisidhi ang damdamin? Paano ka mamumuhay ng tapat sa iyong nararamdaman nang hindi nila pinangungunahan ang iyong mga desisyon? Tumungo tayo sa susunod na bahagi kung saan malalaman mo kung bakit ang pinakamakalmadong tao sa silid ay hindi yung walang nararamdaman, kundi yung kilalang-kilala ang sarili na kahit kailan hindi siya kayang kontrolin ng kanyang damdamin. Panandalian ang emosyon, walang hanggan ng pagkatao. Ang emosyon ay hindi maihihiwalay sa pagiging tao. Nagagalit tayo kapag iniinsulto, nalulungkot kapag nasasaktan, nasisiyahan kapag nagtatagumpay, at napapanik kapag nabibigo. Lahat ng iyan ay likas. Pero ang pagkakaiba ng marupok na isipan sa matatag na pag-iisip ay hindi kung nararamdaman ba natin ang emosyon o hindi, kundi kung paano tayo tumutugon sa mga ito. Madalas na hindi nauunawaan ang stoicism bilang isang pilosopiyang malamig at walang pakiramdam, na tila itinatanggi ang emosyon. Ang totoo, itinuturo lang nito na ang emosyon ay hindi mapagkakatiwalaang tagapamuno ng buhay.
Kung gusto mong manatiling kalmado at may kumpiyansa, hindi mo pwedeng hayaan ang emosyon ang magmaneho. Kailangan mong matutunang pangunahan ang emosyon sa pamamagitan ng katuwiran. Ang pagiging kalmado, na madalas na pagkakamalang pagiging malamig sa Stoicism, ay pagpapahayag ng isang disiplinado at panatag na panloob na mundo. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang wala kang nararamdaman. Ang totoo, mas malalim pa nga ang nararamdaman mo. Nauunawaan mo ang iyong emosyon, pero hindi ka alipin nito. Ito ang kalagayan kung saan ang galit ay hindi na uuwi sa pagkasira, ang takot ay hindi humahadlang sa pag-usad, at ang sakit ay hindi nananakaw ng iyong dignidad. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakadakilang emperador at pinakaiginagalang na pilosopong Stoic, ay may araw-araw na gawi ang magsulat sa kanyang journal. Hindi upang magreklamo o ipagdiwang ang tagumpay, kundi upang suriin ang kanyang sariling emosyon. Bawat lumilipas na kaisipan, bawat banayad na pagbabago ng damdamin. Para sa kanya, ang pagharap sa emosyon ay hindi kahinaan kundi bahagi ng disiplina ng pag-iisip. Sumulat siya, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, makakamtan mo ang tunay na lakas. Hindi lang ito mantra, isa rin itong babala. Sa mundong puno ng kaguluhan, kung saan hindi mo kayang kontrolin ang panahon, ang ibang tao, o kahit ang mismong kapalaran, ang tanging tunay mong pag-aari ay ang sarili mong isipan. At kapag nasanay mong pamahalaan ito, hindi ka na alipin ng iyong damdamin. Isipin mong nakatayo ka sa gitna ng isang bagyo, humahagulhol ang hangin, bumubulusok ang pangiinsulto, tumitindi ang presyon, at umiikot ang mga tahimik na takot. Hindi mo mapipigil ang bagyo, pero pwede mong piliing manatiling nakatayo. At kung manatili ka roon ng sapat na katagal, lilipas din ang unos, at ikaw nariyan pa rin. Iyan ang diwa ng Stoicism, isang diwa na hindi tinatakbuhan ng emosyon, pero hindi rin nagpapasakop dito. At narito ang katotohanang mahalagang tandaan. Panandalian lamang ang emosyon. Maaring ngayong gabi ay parang gumuho ang mundo mo, pero bukas ng umaga ay magaan na ang pakiramdam mo. Ngunit kung sa gitna ng hirap na iyon ay gumawa ka ng padalos-dalos na desisyon, ng insulto o tinalikuran ng isang bagay na mahalaga, maaaring ang epekto noon ay tumagal ng matagal pa kaysa sa mismong emosyon. Lilipas ang damdamin, pero ang pagkataong iiwan mo, iyan ang mananatili. Kaya't ang mga Stoic ay hindi tinatanggihan ang emosyon. Pinipili lang nila kung kailan tutugon o kung kailan mananahimik. Hindi dahil wala silang masasabi, kundi dahil alam nilang may mga bagay na hindi nararapat sagutin ng bugso ng damdamin. Sa mundong lulong sa matitinding reaksyon at mabilisang emosyon, ang ganitong uri ng pag-iingat ay bihira at napakalakas. Kapag may nanginsulto sa iyo online, may karapatan kang magalit. Pero maaari mo ring piliin ang tahimik na rason at hayaan ang katahimikan ng magsabing, "Hindi ako pinangungunahan ng bugso, kundi ginagabayan ng mga prinsipyo kong pinaniniwalaan." Iyon ang disiplina. Iyon ang lakas na nagmumula sa loob. Sa huli, ang pamamahala sa emosyon
ay hindi tungkol sa pagsugpo o pagpapanggap na masaya. Ito'y ang kakayahang makita ng malinaw ang iyong emosyon, unawain kung saan ito nanggagaling at tumugon sa paraang naaayon sa iyong mga halaga, hindi sa iyong likas na reaksyon. Sa disiplina na iyan mo matatagpuan ang kapayapaan, at sa kapayapaang iyon matatagpuan mo ang iyong sarili, hindi ang bersyong tinatangay ng bawat alon, kundi ang taong ikaw mismo ang pumiling maging. Kaya kung ang isipan ng lahat, dito nagsisimula ang lahat, sa pamumuno sa iyong emosyon. Lilipas ang emosyon, mananatili ang pagkatao, at ikaw ang magpapasya kung alin ang mananaig. Trin, tanggapin ang kapalaran bilang bahagi ng paglalakbay. Isang karaniwang lalaki lang si Joe hanggang sa dumating ang matinding balita. May malubha siyang cancer, wala ng lunas, wala ng bukas na maaasahan. Para sa karamihan, ito na ang katapusan. Ngunit para kay Joe, ito ang naging simula ng kanyang mulat na pamumuhay. Hindi siya nagtanim ng galit sa buhay, hindi niya sinisi ang Diyos, at hindi siya naghimagsik laban sa hindi na mababago. Sa halip, pinili niyang ganap na mabuhay sa bawat araw na natitira sa kanya. Ngumingiti siya sa bawat taong kanyang nakakasalubong. Nagsulat siya ng mga liham para sa kanyang mga anak, niyakap ang kanyang asawa ng mas mahigpit, at ginugol ang nalalabi niyang oras sa pagbibigay pag-asa sa mga pasyenteng nawalan na ng lakas ng loob. Minsang may nagtanong sa kanya kung paano siya nananatiling kalmado. Sabi lang ni Joe, "Dahil tumigil na akong labanan ng kapalaran. Hindi ko pinili ang sakit na ito, pero pinili kong kung paano ko ito haharapin." Iyan ang diwa ng Stoicism. Ang pagtanggap sa kapalaran ay hindi pagsuko, kundi ang pamumuhay ng buo sa gitna ng di-perpektong kalagayan. Si Marcus Aurelius, isang Romanong emperador na hinarap ang digmaan, salot at kamatayan, ay minsang sumulat, "Ang nagniningas na apoy ay gumagawa ng liwanag at alab mula sa lahat ng itinatapon dito." Hindi lang ito makatang imahe, ito'y totoo. Kapag tumigil na tayong magreklamo at natutong gawing lakas ang bawat hirap, ang sakit mismo'y nagiging liwanag. Tinatawag ito ng mga Stoic na amor fati, ang pagmamahal sa sariling kapalaran. Hindi lang basta pagtitiis o pagtanggap, kundi tunay na pagmamahal sa kung ano ang nangyayari, sapagkat ito'y hindi maihihiwalay sa landas na ating tinatahak. Gaya ng isinulat ni Seneca, ang matalino ay hindi humihiling na tumigil ang bagyo, natututo silang igiya ang kanilang bangka sa gitna nito. Kapag nilalabanan natin ang realidad, doble ang ating paghihirap. Isa mula sa sitwasyon at isa pa mula sa ating pagtutol dito. Bakit ako? Isang tanong na bihirang may makatuwirang sagot. Ngunit kung ang itatanong natin ay, ano ang magagawa ko ngayon batay sa katotohanan ito? Nagbabago ang lahat. Hindi ipinangako ng Diyos na magiging patas ang buhay, ngunit binigyan niya tayo ng malayang kalooban, ng kakayahang pumili kung paano tayo tutugon. At sa pagpiling iyon,
Nalalantad ang ating dignidad, ang ating lakas, at ang ating pananampalataya. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang kawalang kilos. Sa katunayan, ito ang unang hakbang sa muling pag-aangkin ng buhay. Kapag tumigil ka ng aksayahin ng lakas sa pagnanais ng imposibleng magbago, napapalaya mo ang sarili upang ituon ng lakas sa kung anong kaya mong baguhin, ang iyong saloobin, ang iyong mga kilos, at ang iyong layunin sa buhay. Narito ang kabalintunaan. Habang lalo nating tinatanggap ang di kasakdalan ng buhay, lalo tayong gumagaan. Ang tunay na kontrol ay hindi nagmumula sa pagbabagong panlabas. Ito'y nagmumula sa panloob na transformasyon. Kapag nakita mong biyaya ang buhay, kahit panandalian lang, magsisimula kang mamuhay ng iba. Bawat umaga ay postrong himala. Bawat yakap, bawat usapan, bawat hininga ay postrong banal na bahagi ng paglalakbay. Hindi natalo ni Joe ang cancer, pero napagtagumpayan niya ang sarili. Namuhay siya ng may linaw, pag-ibig at pasasalamat. At sa huli, nang ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi siya umalis na may takot, kundi may kapayapaan, sapagkat alam niyang hindi niya tinakbuhan ang kanyang kapalaran. Niyakap niya ito bilang isang bagay na banal, na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos at ng sansinukob. Kapag tinanggap mo ang kapalaran bilang bahagi ng iyong landas, hindi nang may hinanakit, hindi rin sa pagtanggi, hindi ka lang magiging matatag, magiging tunay kang malaya. Hindi mo na kailangang baguhin ang mundo. Ang kailangan mo lang ay panatilihing panatag ang iyong kalooban. At mula sa kalmadong iyon, ikaw ay uusad, hindi dahil sa takot, kundi sa tahimik na kapayapaan at matatag na kumpiyansa. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng pamumuhay ayon sa pilosopiya ng Stoicism. 4. Walang makakakuha ng iyong kumpiyansa, maliban na lang kung pahihintulutan mo. May mga pagkakataong isang pangungusap lang ang sapat para masaktan ka ng ilang araw. Isang insulto, isang mapanlibak na tingin, isang mapanirang komento sa harap ng madla. Sa makabagong mundo, walang katapusang pagkakataon ang ibinibigay nito para maramdaman mong wala kang halaga. Ngunit ang tunay na mahalaga ay ito. Kung paano ka tutugon ay ganap na nasa iyong mga kamay. Itinuturo ng Stoicism na walang sino man ang makakasakit sa iyo kung hindi mo ito pahihintulutan. Ang emosyon ay hindi mababangis na hayop. Pinamumunuan ito ng isip. Hindi itinatanggi ng mga Stoic na totoo ang sakit, pero binibigyang diin nila ito. Ang sakit ay hindi nagmumula sa pangyayari mismo, kundi sa paraan ng pag-unawa mo rito sa iyong isipan. Isinulat ni Epictetus, kung may nagtagumpay na galitin ka, tandaan mong nakipagsabwatan ng iyong isipan sa galit na iyon. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng isang katotohanang iniiwasan ng marami. Hindi ka kinokontrol. Pumapayag kang kontrolin. Kapag may nang insulto sa iyo, maaari silang magbitaw ng masasakit na salita. Ngunit kung hindi mo ito sasaluhin, hindi ka nila matatamaan. Mayroon ka pa ring pagpipilian.
manatiling kalmado o magliyab sa pride. Nang akusahan si Socrates ng pagkalason sa kabataan at kawalan ng galang sa mga Diyos, humarap siya sa korte ng Athens na walang takot. Hindi siya nakiusap para sa kanyang buhay, ni nagmakaawa para sa awa. Sa halip, ginamit niya ang katwiran upang tanungin ang mismong lipunang humahatol sa kanya at tinanggap ang kamatayan ng may kamangha-manghang katahimikan. Sa Phaedo, sinabi niya sa kanyang mga estudyante, ang kamatayan ay hindi masama kung ang kaluluwa ay tunay na walang kamatayan. Para kay Socrates, ang halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa haba nito, kundi sa katapatan at integridad. Nang hatulan siyang uminom ng lason, hindi niya isinumpa ang kanyang kapalaran. Hiniling lang niya sa kanyang mga tagasunod na huwag umiyak at pinaalalahanan silang bayaran ng huling utang sa mga Diyos. Bilang isang taong lilisan sa mundo nang may ganap na kapayapaan ng isipan. Hindi niya kontrolado ang hatol, pero lubos niyang kinontrol kung paano niya ito hinarap. Iyon ang sukdulan ng isang matatag at hindi matitinag na isipan. May ganitong puwang ka rin. Kapag may bumatikos sa iyo online, binaliwala ka, ininsulto, o sinubukang iparamdam sa iyong wala kang halaga, may isang tahimik na segundo para pumili ka. Pahihintulutan ko bang agawin nito ang aking emosyon o panghahawakan ko ang aking kapangyarihan? Sa mismong sandaling iyon, nagsisimula ang kumpiyansa o pagbagsak. Hindi itinuturo ng Stoicism na huwag kang masaktan. Itinuturo nito na piliin mo kung ano ang karapat-dapat na pag-aksayahan ng sakit. Kapag naramdaman mong gumuho ka dahil sa isang komento mula sa hindi mo kilala, tanungin mo ang sarili mo, saan ko ba inilagay ang halaga ko? Sa mga salita ng iba o sa mga prinsipyong pinanghahawakan ko? Ang isang Stoic ay naghahanap ng halaga mula sa sarili, hindi sa pananaw ng iba tungkol sa kanya. Si Marcus Aurelius, emperador at pilosopo, ay humarap sa walang katapusang paninirang puri, mga politikal na sabwatan, at pagtataksil mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ngunit hindi siya kailanman umakto na parang biktima. Isinulat niya sa Meditations, kung ikaw ay nasaktan, ito ay dahil pinili mong masaktan ka. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi nagmula sa trono, kundi sa kamalayang kaya niyang kontrolin ang sarili niyang mga reaksyon. Hindi ito madali, lalo na sa panahon ng social media, kung saan kayang umatake ng iba gamit lamang ang isang pindot. Ngunit dahil nga roon, ang katahimikan at kumpiyansa ang nagiging pinakamatindi mong sandata. Walang sino man ang makakaagaw nito sa iyo, maliban na lang kung ikaw mismo ang bumitaw. Sa huli, ang mahalaga ay hindi kung ilang batikos ang naiwasan mo, kundi kung ilang ulit kang tumindig matapos kang tamaan. Ang kumpiyansa ay hindi palaging maingay. Ito ay isang malalim na katahimikan sa loob. Isang uri ng kapanatagang alam kung gaano kahalaga ang sarili mo, kahit hindi ito sinasang-ayunan ng iba. At kung kaya mong panghawakan yon, panalo ka na.
kahit hindi ka kailanman lumaban pabalik. 5. Kumilos ayon sa prinsipyo, hindi sa inspirasyon. Ang katahimikan ay hindi nanggagaling sa pagiging nasa magandang mood. Ang kumpiyansa ay hindi basta-basta lumilitaw sa isang maaraw na araw kapag bigla mong naramdaman ang lakas. Ang mga bagay na iyan, mga panandaliang emosyon, ay dumarating at lumilipas tulad ng hangin. Ang nagpapatatag sa iyo sa paglipas ng mga taon ay ang iyong mga pinahahalagahan. Ang isang stoic ay hindi kumikilos base sa damdamin. Kumikilos siya base sa prinsipyo. Hindi niya tinatanong ang sarili, ano ang nararamdaman ko ngayon? Kundi, ito ba ang tamang gawin? Ang pagpiling iyan, ang paninindigan sa prinsipyo imbes na habulin ng damdamin, ang siyang bumubuo ng tunay na lakas. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, maaaring maramdaman mong inaatake ka o hindi ka nauunawaan. Uudyukan ka ng damdamin mong gumanti, ipagtanggol ang ego mo at manalo sa pamamagitan ng mga salita. Pero ang stoic ay humihinto, hindi dahil sa takot, kundi dahil nauunawaan niyang may mga pagkakataong mas mahalaga ang kapayapaan kaysa tagumpay. Pinipili niya ang halaga kaysa sa bugso ng damdamin. May kasabihan si Marcus Aurelius na simple ngunit malalim. Kung hindi ito tama, huwag mo itong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mo itong sabihin. Hindi mo kailangang magkaroon ng diploma o maraming karanasan sa buhay para maunawaan ito. Kailangan mo lang ng katapatan sa iyong sarili. Kapag hinihila ka ng emosyon patungo sa pagganti, panghuhusga, o panlilinlang, kailangan mo lang huminto at itanong, tama ba ito? Kung hindi, huwag mo itong gawin. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Iyon ang pagpipigil sa sarili. At kakaunti lamang ang tunay na may ganitong kakayahan dahil ang mamuhay ayon sa prinsipyo ay hindi madali. Kailangan nitong isantabi ang agarang damdamin para sa pangmatagalang integridad. Kailangan mong tanggapin ang kaunting kirot, pansamantalang pagkatalo, at abala para sa kapalit na panloob na kapayapaan. Kapag kumilos ka ayon sa bugso ng damdamin, nawawala ang sarili mo. Kasunod nito ang pagsisisi, pagkadismaya at pakiramdam ng kaguluhan sa kalooban. Ngunit kapag nabuhay ka ayon sa mga pinahahalagahan mo, unti-unti mong nabubuo ang panloob mong kumpas, isang gabay na nananatiling matatag kahit sa gitna ng bagyo. Walang ibang gumagawa ng desisyon para sa iyo. Walang mood na nagdidikta ng kilos mo. At iyan ang uri ng kumpiyansang hindi kailanman kayang agawin ng panlabas na puwersa. Madalas tayong naghihintay ng motibasyon para kumilos, mag-ehersisyo, humingi ng tawad, o tumanggi sa mga bagay na hindi na makakatulong sa atin. Pero ang stoic ay hindi naghihintay ng inspirasyon. Kumikilos siya dahil iyon ang tamang gawin, kahit hindi niya ito feel sa sandaling iyon. At habang paulit-ulit niyang ginagawa ito, lalo siyang nagiging malaya sa mood, sa pressure ng lipunan,
at sa sarili niyang pagiging padalos-dalos. Tandaan mo ito, kapaki-pakinabang ang motibasyon, pero hindi ito maaasahan. Para lang itong panahon, maaraw ngayon, uulan bukas. Kung gagawin mo lang ang tama kapag feel mo ito, mabubuhay kang sunod-sunuran sa randomness ng mundo. Ngunit kung masasanay kang kumilos ayon sa prinsipyo, bawat araw ay magiging pundasyon ng panloob mong lakas. Isang taong pinipiling manahimik kahit madali siyang magalit. Isang taong nananatiling kalmado kapag ininsulto. Isang taong gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Iyan ay hindi damdamin. Iyan ay karakter. Hindi mo kailangan ng motibasyon para gawin ang tama. Kailangan mo lang alalahanin kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging. At kung tinatanong mo ang sarili mo, paano ako magiging consistent? Paano ko pipiliin ang prinsipyo kaysa damdamin sa bawat pagkakataon? Ang sagot ay nasa susunod na bahagi. Dahil kung gusto mong mamuhay ng malakas tulad ng isang stoic, hindi sapat ang mag-isip ng iba. Kailangan mong sanayin ang isipan mo tulad ng pagsasanay mo sa iyong mga kalamnan sa pamamagitan ng disiplina, rutina, at araw-araw na paninindigan. At doon nagsisimula ang tunay na lakas. Sex. Sanayin ang iyong isipan, gaya ng pagsasanay sa iyong mga kalamnan. Ang isipan ay parang kalamnan. Kapag hindi mo ito regular na sinasanay, nanghihina ito. Bagamat pamilyar ang karamihan sa pisikal na pagsasanay gaya ng pag-eehersisyo sa gym, paglalaro ng sports, o tamang nutrisyon, kakaunti lang ang nakakaalam na kailangan ding sanayin ang isipan sa parehong seryoso at disiplinadong paraan. At ito mismo ang nagkakaiba sa isang taong alipin ng kanyang damdamin kumpara sa isang taong nananatiling kalmado at may kumpiyansa kahit sa gitna ng unos. Gaya ng sinabi ng pilosopong si Epictetus, walang dakilang bagay ang nabubuo ng biglaan, gaya ng isang bungkos ng ubas o igos. Hindi lang ito paalala na maging matiyaga, ito ay isang pamumuhay para sa mga sumusunod sa pilosopiyang Stoic. Kung nais mong magkaroon ng matatag na isipan, isang isipan na hindi natatangay ng takot, galit, o pagkalito, kailangan mo itong sanayin araw-araw gaya ng isang atleta na naghahanda para sa isang mahalagang laban. Ang isang kalmadong kalooban ay hindi likas na regalo. Ito ay bunga ng paulit-ulit na mga pagpili. Ang pagpiling huwag sumabog kapag inasar, ang pagpiling huwag magreklamo kapag hindi umayo ng buhay sa gusto mo, ang pagpiling harapin ang takot imbes na takasan ito. Ang mga munting desisyong ito, bagamat tahimik, ay katumbas ng pagbubuhat ng pabigat para sa isipan. Ito ang iyong panloob na pagsasanay na nagpapalakas ng hindi nakikita ng iba. Hindi ka bibigyan ng babala ng buhay bago ka nito subukin. At kapag bigla kang hinarap ng pagkawala, pagkabigo o sakit, tanging ang iyong reaksyon ang tunay mong kontrol.
At walang magandang tugon kung walang paghahanda. Ang totoo, walang nagigising sa isang araw na may di matitinag na lakas ng loob. Ang mga taong nananatiling kalmado sa gitna ng matinding presyon ay bunga ng daan-daang panloob na laban na kanilang hinarap ng mag-isa araw-araw. Maaaring sa pamamagitan ito ng meditasyon tuwing umaga, ang simpleng pagmamasid sa mga iniisip ng hindi hinuhusgahan. Maaaring pagsusulat sa journal tuwing gabi ayon sa tradisyong Stoic, pagsusuri sa iyong araw, emosyon at mga kilos. O kahit pagbabasa ng isang linya mula kay Marcus Aurelius at pagtatanong, ano kaya ang gagawin niya kung siya ang nasa sitwasyon ko? Hindi ito pagbabagong makakamit sa isang linggo. Isa itong panghabambuhay na pag-eensayo, gaya ng katawan na nanghihina kapag hindi ginagamit. Ang isipan ay nagiging mabagal kapag hindi sinasadyang sanayin. At kapag dumating ang tunay na pagsubok, maliligaw ka kung wala kang matibay na panloob na sandigan upang manatiling matatag. Pero kung magiging pare-pareho ka, kahit paunti-unti, mapapansin mo ang pagbabago. Mahuhuli mo ang sarili bago ka mag-react. Hindi ka na agad natatangay ng kaguluhan. Madutuklasan mo ang isang tahimik na lakas sa loob. Hindi dahil tumigil kang magmalasakit, kundi dahil mas malalim mo nang nauunawaan ng mga bagay. Makikita mong ang lahat ng nasa labas mo ay hindi mo kontrolado. Pero ang isang sinanay na isipan ay nagiging kaysa isang kuta na hindi kayang pasukin ng bagyo. At sa loob ng kutang iyon, matatagpuan mo ang kapayapaan. Ang mental na pagsasanay ay hindi na optional. Ito ay mahalaga kung nais mong mamuhay ng buo, mag-isip ng malinaw at hindi matangay ng ingay ng mundo. Kaya imbes na tanungin ang sarili ng paano ako mananatiling kalmado, simulan mo sa tanong na nasanay ko ba ang isipan ko ngayong araw? Ikaw naman, nasubukan mo na bang sanayin ang iyong isipan gaya ng pagsasanay mo sa iyong katawan sa pamamagitan ng journaling, meditasyon o pagbabasa ng mga Stoic na teksto? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Baka ang kwento mo ang maging simula ng pagbabago para sa iba. 7. Ang kamatayan ang sukatan ng bawat gawa, memento mori. Alalahanin mong ikaw ay mamamatay. Para sa marami, ito'y tila malungkot o malamig na pahayag. Ngunit para sa isang Stoic, ito ay isang prinsipyo sa buhay. Hindi upang takutin ka sa ideya ng kamatayan, kundi upang gisingin ka sa isang mas malalim at sinadyang paraan ng pamumuhay. Dahil tanging sa tunay mong pagkaunawa na bawat hininga ay may hangganan, doon mo lang talaga sisimulang pahalagahan ito. Madalas tayong mamuhay na tila hindi tayo mamamatay. Ipinagpapaliban ang mga mahahalaga, nilulunod ang sarili sa mababaw na galit at nabibitag sa mga walang saysay na pag-aalala. Ngunit nagiging malinaw ang lahat kapag tinanong mo ang sarili,
kung ito na ang huling araw ko, paano ko ito gugugulin? Minsang isinulat ni Seneca, ihanda natin ang ating isipan na para bang nasa dulo na tayo ng ating buhay. Huwag na tayong magpaliban. Ibalanse natin ang aklat ng buhay araw-araw. Huminto ka saglit at namnamin ang mga salitang iyon. Hindi tayo hinihikayat ni Seneca na magmadali. Pinaaalalahanan niya tayo na mamuhay ng may layunin, na ihanda ang isipan na para bang ang kamatayan ay nasa pintuan, hindi upang mataranta, kundi upang makakita ng mas malinaw. Kapag nauunawaan mong maaaring matapos ang oras anumang sandali, titigil kang hayaang maglayag sa kawalan ng iyong isipan, sa pagpapaliban, sama ng loob, o walang saysay na pagkaabalahan. Matututo kang hawakan lang ang tunay na mahalaga. Narinig mo na ba si Bronnie Ware, ang nurse sa palliative care na nagtala ng mga pinakakaraniwang pagsisisi ng mga malapit ng mamatay? Sa kanyang aklat, isinulat niya na ang pinakanagsisisi ang mga tao ay hindi sa mga bagay na ginawa nila, kundi sa mga hindi nila nagawang subukan. Hindi sila namuhay ng totoo sa kanilang sarili. Hindi sapat ang oras na inilaan sa mga mahal nila, at hindi nila pinahintulutang maging masaya ang sarili nila. Namuhay sila ng hindi lubos na may kamalayan, hanggang sa huli na upang magbago ng landas. Ang Stoic ay pinipili ang kabaligtarang daan. Nagninilay siya sa kamatayan, hindi upang malugmok, kundi upang magising sa tunay na buhay. Kumikilos siya na para bang bawat sandali ay sinusukat sa huling timbangan, ang kamatayan mismo. Kapag nauunawaan mong maaaring ang anumang kilos ay maging iyong huli, mas pinipili mong magsalita ng may kabaitan. Hindi mo sinasayang ang lakas sa mga walang kabuluhang argumento. Hindi mo hinahayaang ang tahimik na takot ang pumigil sa iyo na magsimula ng isang makabuluhang bagay. Mas madalas mong sabihing, mahal kita, at mas bihira kang magreklamo. Namumuhay ka ng may tapang at may kapayapaan. Ang pilosopiyang Stoic ay hindi nagtuturo na iwasan ang kamatayan. Itinuturo nitong harapin ito, at mula roon, mamuhay ng lubos. Wala ng pag-anod, wala ng paghihintay. Bawat kilos, bawat pagpili, bawat minuto ay nagiging malinaw at may bigat kapag alam mong may hangganan ang oras. At kapag dumating na ang araw na iyon, ang huling hininga, wala kang panghihinayang, walang naiwan na hindi natapos, dahil namuhay ka na para bang bawat sandali ay bahagi ng isang huling obra maestra. At ano naman ang nangyayari kapag ang isang tao ay hindi lamang namuhay ng buo, kundi nanatiling ganap na kalmado sa gitna ng kaguluhan? Sa huling bahagi, tatalakayin natin kung bakit sa isang mundong maingay at puno ng hindi tiyak, ang katahimikan ang tunay na lakas. Maghanda ka. Baka ito na ang susi sa paglapit sa isang mas matatag at mas marunong na bersyon ng iyong sarili. 8. Ang pinakatahimik na tao ang pinakamalakas.
Sa mundong mas pinapansin ang malalakas na boses kaysa katahimikan, kung saan ang galit, masasakit na salita at matitinding imahe ay itinataas bilang simbolo ng kapangyarihan, madali nating mapagkamalan ang ingay bilang tunay na lakas. Ngunit sa pilosopiyang Stoic, ang pinakamalakas na tao ay hindi ang may kontrol sa iba, kundi ang may ganap na paghahari sa sarili. Hindi ang laging nananalo sa argumento, kundi ang nananatiling tahimik kapag iniinsulto. Hindi ang pinakamabilis lumakad, kundi ang pinakamatatag kahit sa gitna ng unos. Madalas nating tignan ang katahimikan bilang kahinaan, bilang kawalan ng reaksyon o pagiging pasibo. Ngunit ang katahimikan ay nangangailangan ng higit na lakas kaysa galit, dahil kahit sino ay kayang sumigaw, gumanti o magpakita ng pag-aasta. Iilan lamang ang maitapang na manahimik, makita ang mas malaking larawan at tumugon lamang kung kinakailangan. Ang pagiging kalmado ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay ang kakayahang kontrolin ang emosyon. At ang ganitong kontrol ang tugatog ng kakayahang pantao. Minsang sinabi ng pilosopong si Epictetus, walang taong tunay na malaya kung hindi niya kayang pamunuan ang kanyang sarili. Ang linyang ito ang gulugod ng spiritong Stoic. Sa mundo ngayon, ang paghahari sa sarili ay hindi nangangahulugang paglayo sa buhay. Ito'y ang buong pamumuhay sa gitna nito, ngunit hindi hinahayaang hugisin ka ng mundo. Ibig sabihin, kapag ininsulto ka ng isang tao, hindi ka basta-basta nagre-react. Tumutugon ka batay sa pinili mong mga pagpapahalaga. Kapag may nagmamalaki sa isang pulong, hindi mo kailangang lampasan ang lakas ng boses niya. Nananatili kang nakatayo, tahimik ngunit buo ang loob. Ang ganitong katahimikan ay hindi galing sa pag-ipit ng damdamin. Galing ito sa malalim na pag-unawa sa sarili at sa likas na kalikasan ng buhay. Ang mga Stoic ay hindi sinusubukang kontrolin ang mga bagay na wala sa kanilang abot. Tinatanggap nila na ang kaguluhan ay bahagi ng buhay at naghahanda sila sa pamamagitan ng pagsasanay ng panloob na mundo. Hindi nila hinihintay na tumahimik ang buhay para makatagpo ng kapayapaan. Itinatayo nila ang kapayapaan habang maingay pa rin ang mundo. Si Marcus Aurelius, isang pinunong may napakalaking kapangyarihan, ay patunay nito. Sa kabila ng pagkakaroon ng kapalaran ng Imperyong Romano sa kanyang mga kamay, kinugol niya ang kanyang mga gabe sa pagsusulat para sa sarili, hindi upang magpakitang gilas, kundi upang magnilay ng tahimik. Ang kanyang mga sulat ay hindi marangya o mayabang. Ang mga ito ay mapagkumbaba, introspektibo at pinapatakbo ng pagnanais na mamuhay ng may kabutihan sa isang mundong puno ng tunggalian. Minsan niyang isinulat, maging gaya ng bangin na palaging binabayo ng alon, ngunit nananatiling matatag at nilalambot ang galit ng tubig sa paligid. Yan ang tunay na kahulugan ng pamumuhay. Hindi ang labanan ng bagyo sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng katahimikan ng isang bato. Sa ngayon, maaring hindi tayo emperador, ngunit bawat isa sa atin ay may sariling imperyong pamumunuan, ang sarili nating isipan. Kapag nananatili kang kalmado sa gitna ng kaguluhan, hindi ka lang may kontrol sa sitwasyon,
Nagiging ligtas kang kanlungan para sa iba. Ang iyong katahimikan ay maaaring maging angkla ng iyong pamilya, ng iyong grupo, ng iyong komunidad. At iyan ang tunay na kapangyarihan. Hindi maingay, pero matibay. Kaya huwag mong hanapin ang pagpapatunay sa pagiging mas malakas ang tinig kaysa sa iba. Hanapin ang lakas sa sinadyang katahimikan. Tandaan, ang pinakatahimik na tao ay hindi walang takot. Pinipili lang nilang huwag hayaang ang takot ang magdikta ng kanilang kilos. Kapag nagawa mong mapangibabawan ng iyong isipan, hindi mga kailangang kontrolin ng mundo dahil hindi ka na basta-basta makokontrol ng mundo. Ang katahimikan ay kapangyarihan. At ito ang uri ng kapangyarihan na hindi kayang kunin ng sinuman sa iyo, maliban na lang kung kusa mo itong isuko. Ang iyong isipan ang huling tanggulan. At kung kaya mong panatilihin ang tanggulang iyon, walang bagyo, ganoon man ito kalakas, ang makakapagpabagsak sa iyo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ang kumpiyansa ay hindi kayabangan. Ang mga ito ay tunay na lakas. Hinubog sa tahimik na mga araw, pinanday sa pagtingin sa sarili, at pinino sa kakayahang tumugon ng may layunin. Natanong mo nga ba ang sarili mo, ano ba talaga ang kaya akong kontrolin sa sitwasyong ito? O kaya, paano kaya ako tutugon kung hindi damdamin ang nangungguna sa akin? Ibahagi mo sa ibaba. Ano ang huli mong karanasan?